Nandiyan pala si Yuse Claire. Hindi, Aba, andyan na? nandiyan, kausapin. Hindi, guest Okay. dito kahapon ni na Tony eh. Mm. Sawa ng Diyos na wala. Ayaw, hindi siya makapag-antay. Hindi, gusto kong tanungin si Castro. Mm. Kasi ang sabi ni Senator Ping, mukhang mali-mali yung binigay na coordinates ni former Secretary Bunuan. Bunuan. Oo, oo. May problema tayo dun, Ay, diba? malaking problema yun. Oo, kung pati siya, kasi during that time, siya ang alter ego Correct. ng presidente. Tapos may element of deceit. Kaya nga. Yung panluloko. Tama. Kaya dapat ay tanong natin kayo, kasi yun yung bago di ho ba? Na parang pati pala ang presidente, kung totoo man ang aligasyon ni Senator Ping, batay sa kanyang sources, parang nagoyo rin ang presidente. Kaya nga. Diba? Parang harap-harapan ang niloko. Oo. Tapos yung sa ICI, tanong din yung kahapon yung ICI na yan, Camille. At saka, kasi ang mga reporters sa Malacanang Press Corps kahapon, ang dami nila ganyan ang tanong, paulit-ulit. Tungkol sa, ayun, second dyan na raw ikaw. Yuse Claire. Yan, good morning. Good morning, Miss Doris, Alvin. Good morning. Pasensya ka na, ito talaga naman yung bago. Ikaw nakita kita kahapon kay na Tony, guest ito kay na Tony. Okay, ang pinakabago din talaga, yung tungkol doon sa impormasyon ni Senator Ping, na ang impormasyon na ibinigay ni former Secretary Manuel Bunuan ay mali. Kasi may implication yun. Di ibig sabihin na goyo. Kung totoo sinasabi ni Lacson, di pati yung presidente pala natin ay naggoyo dahil mali-maling coordinates ang finid niya sa presidente, Yusek. Sa ngayon, hindi ko pa hawak kung ano yung detalye dyan. Pero the way I see it, marami ang mga tao na nagbigay ng maling information sa Pangulo. Kaya nagulat siya kung bakit yung ibang mga flood control projects ay hindi umubra. Kung bakit nung dalawang bagyo na at that time ay siya ay nasa US, pero dalawang bagyo ang bumisita sa atin kasama sa Habagat, doon talaga siya naalala bakit hindi gumagana yung flood control projects kung ang inire-report naman sa kanya, natapos yung ibang flood control projects sa panahon niya. Tama. At saka yung isang implication, Yusek, ibig sabihin, hindi accurate yung nandyan sa sumbong sa Pangulo website. Ganun ibig sabihin doon. Ibig sabihin, minamali-mali doon para i-mislead ang presidente, Yusek. Iba kasi yung sa sumbong sa Pangulo, galing ito sa tao. So, sorry hindi ko siya makonect. Kasi yung ibang sumbong dyan, galing mismo sa tao. Hindi naman galing kay Secretary Bunuan. So, yung sumbong sa Pangulo is, website yan. So, yung tao ang magre-report dyan. And because of that sumbong sa Pangulo, marami na ring mga, katulad ng ibang mga, tawag ito, mga fake, what do you call this? Yung Ghost project? Fact checker. Yan, fact checker. May fact checker. Yung mga nagpa-fact check na mga journalist, diyan kumuha sa sumbong sa Pangulo. Doon nila na isa-isa kasi taong bayan mismo ang nagsusumbong diyan sa sumbong sa Pangulo. So you don't see anything wrong. Kung okay lang yung sumbong sa Pangulo kasi vinivet naman yan before it reaches the president. May mga fact checkers yan. Yun pong kay Secretary Bunuan, mayroon pong elemento ng, sabi ko nga, deceit, panloloko. Kung totoo. Kung totoo. Di umano. Diba? So, ibig sabihin po, bakit nagkaroon ng kanyang panloloko o panggugoyo na ganyan? Ilihis o itago yung magiging resulta ng inspeksyon ng Pangulo o pag-check ng Pangulo para hindi mabuking yung anomalya? Ang hirap kasi magsalita Ma'am Doris hindi ko kasi talaga alam kung ano yung detalye patungkol dyan. Pero ganito na lang, siguro by analogy or in general, in general perspective na lang siguro. May mga pagkakataon kapag hindi mo kasabwat yung tao sa panloloko mo, ililihim mo So it means lang, kung totoo na may mga report siya talaga na hindi totoo para pagkakitaan, it just shows, Alvin and Doris, na walang kaalam-alam si Pangulo sa mga pagnanakaw nila
na umandar siguro for 2 years at dahil doon ang tiwala niya, dahil pag ikaw ay cabinet secretary, dapat nandun ang tiwala mo sa cabinet secretary mo. Dahil alter ego yan ng presidente. Ginagawa tama, niya tama. lahat para sa bayan dahil alter ego ka ng presidente. So lumalabas lang kung walang alam ang Pangulo dito at ginoyo, halimbawa lang ng isang sekretary. It means hindi kasabot ang Pangulo sa panluloko nila dahil inilihim nila para yumaman sila. Ayun, oo. Anyway, Mm-mm. may panawagan bang Malacanang kay Bunoan? Actually, si Bunoan was supposed to be back middle of December. Ganyan ba? Hindi bumalik from the States. Ngayon, ipasasampi na siya sa Senado. Oo. Ano ang panawagan ng... kasi may pinagsamahan naman, I suppose, may pinagsamahan ng Presidente at si Bunoan. Oo May naman, tagal-tagal oo. din si Bunoan na Secretary, di ho ba? Anong panawagan ng Malacanang kay Bunoan kaugnay sa isyong ito, Yusek? Ang gusto naman kasi ng Pangulo kung sino yung mga sangkot, dapat na managot. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa bayan to. Isole kung ano yung mga nanakaw nila at panagutan kung ano yung mga ginawa nila na mali para sa bayan. Siyempre kung kinakailangan na siya umuwi, kailangan talaga siya umuwi. So ang panawagan ng palasyo, kung sino man ang nakakaalam kung nasaan si Secretary Manny, sana po ipagbigay alam na rin. Anyway, kasi wala namang warrant of arrest, wala pa tong kaso Alvin. Hindi mo rin naman ito mapipilit agad-agad na umuwi dahil may freedom of movement siya. So ang panawagan lang natin, kung makakapagbigay siya ng mas magandang impormasyon para maituro ang mga sangkot, siguro mas maganda makabalik na siya sa Pilipinas para makapagbigay siya ng mga impormasyon. Total siya naman ng dating DPWH Secretary. Oo nga. Wala ring walang warrant, partner. Linawin wala. natin para kay Bunoan. Wala pa pong Wala warrant pa. si former Oo. Secretary Bunoan. Oo. Okay. Pero Go ahead. wala rin po bang impormasyon mula sa kanyang mga kapamilya? Wala wala pang ibinibigay. So far as far as I know, wala pa namang binibigay. Opo. May bago anything, do you have anything news kay Zaldico? Kasi nagpa-pile up Yusek yung mga hindi mahanap Ngayon ang Oo. pinakabago hindi mahagilap si Atong Ang naman. Jesus Maria. Hindi mahagilap si Zaldico, si Roque, Bato. si Bato, si Cassie Ong. Ang dami nila hindi mahagilap. Ang latest si Atong Ang. May bago ba sa kay Zaldico, Yusek? So far yung pa rin kasi nag-ano sila nakikipag-coordinate na sila sa Interpol at nag-request na for red notice. So yun pa lang ang pinaka-latest. So inaabangan na lang kung ano na yung patungkol sa red notice. Kasi pagka may red notice na yan, kung halimbawa nasaan man siya, kahit nasa Portugal yan, alam naman natin ang Portugal ay miyembro din ng Interpol. So sa ating pagkakaalam, makikipag-coordinate naman ng Interpol ang Portugal kapag miyembro ka naman ng Interpol. Katulad ng ginagawa natin, di ba? Kahit sabihin natin hindi tayo miyembro ng ICC, since tayo miyembro ng Interpol, talagang obliged tayo na makipag-cooperate. Binanatan pala kayo habang nasa CR ako kapo, may napanood akong video. Oo. Binanatan si Yusek Claire ni Attorney Roque. Although na isang araw pa pala yun, luma pa yun. Pero hindi ko alam kung nag-react na si Yusek Claire. Binanatan siya dahil bakit mo raw binalaan yung ambassador natin sa Austria na anak ng dating Pangulong Si Luli. di ba? Oo. Na ang trabaho naman daw ng ambassador ay tulungan yung mga kababayan natin, mga Pilipino. Pilipino naman daw siya. Ba't mo binabalaan yung ambassador? Mali daw yung ginawa ninyo, Yusek. Yan ang problema kay Harry Roque. Ang daling mag-twist ng facts kung makikita nito, actually nag-start ito sa isang video sa aking content. Dahil nung nakita ko nagsisirculate yung picture na yan, syempre maaalarma ka rin naman kung parte ka ng gobyerno. So ang ginawa ko, bago ako gumawa at mag-content at bago ko mapagtanggol si Ambassador Luli Arroyo Bernas, tinawagan ko at nakipag-coordinate ako kay Secretary Tess Lazaro mismo on that day na nakita ko yung picture. Sabi ko, may katotohanan po ba ito? Pinost ko yung picture. Tapos, mismo si Secretary Tess, nakipag-coordinate din sa Philippine Embassy ng Vienna. So, tapos binigyan niya ako ng info na matagal na yung picture. At since then, ay hindi naman pumupunta si Harry Roque. So, that's the time na nag-content tayo sa ating YouTube channel para maibsan yung agam-agam ng mga kababayan natin na dito sa Austria ay nagkakanlong ang isang ambassador. So niliwanag ko po yun doon mismo
sa aking YouTube channel na yung picture na yan ay December 2023 pa at wag nating bahiran ng anumang akusasyon si Ambassador Luli Arroyo Pernas kasi unfair yun sa kanya dahil matagal na yung picture na yan. Pero syempre, sabi natin, paalala ito. Diba? Ito yung magsisilbing paalala. Nasa mga ambassador, representante po kayo ng Pilipinas, kayo taga-gobyerno, wag po sanang magkanlong ng isang fugitive. No? When we say pagkanlong, hindi ibig sabihin ng pagtulong, yun ay pagtatago. Pagkukonsinti, pagtatago ng isang fugitive. So hindi po natin sinasabing huwag tulungan. Sabi nga natin ngayon, tulungan talaga yan. Tulungan lalo na si Harry Roque na mga ambassador or mga sino mang official natin sa ibang bansa. Tulungan makabalik ng Pilipinas. When we say pagkakanlong, alam niyo naman yun Alvin and Ma'am Doris. Yung kanlong is cuddle the fugitive eh. Yung tago mo eh. Yun yung sinabi natin na paalala din na huwag kayong magkanlong. Hindi porket kung kaibigan nyo man yan, kamag-anak nyo man, huwag nyong ikanlong ang isang fugitive. So dinipensa mo pa pala. Kasi ang dating ng entry niya sa akin, parang sinirmunan at parang sinitam mo pa si Ambassador Luli. So hindi pala ganun. Parang na-twist yung istorya. Yes, pinagtanggol ko pa si Ambassador Luli dahil nga kumakalat yung picture. Sabi ko, unfair yon sa tao. Then the second time ko nabanggit ito, kahapon, nung nasa press briefing na. So prior to that, nag-content na ako kasi sabi ko, para hindi na mag-circulate yung mga chismis na mayroong kinakatigan si Ambassador Luli kasi nga unfair sa kanya. So anong dito na anong clarification mo sa tao? Kasi ang tao baka maniwala din sa kanya. Palagi palang ganun, natitwist. Oo, kaya nga ilang beses ba naging source ng fake news itong si Harry Roque? Di ba? Lagi naman sila nagiging source of fake news. Ang dami na natin dinibang dyan. Ang AI generated video nila na debunk na ng NBI yan, pati ng isang kumpanya, AI company dito sa India. Dinibunk na yan at sinabing AI generated yung video niya na pulboronic video. Pangalawa, hindi ba sila din yung nagpapakalat patungkol dito sa Beverly Hills police blotter na altered? So marami na silang fake news. So kailangan pa ba tayo maniwala sa kanila? Hindi ako magiging irresponsable para kumbaga bigyan ko ng kasalanan ng isang ambassador nang hindi ko alam. Kaya nga ako nag-content para siya ay malinis at maklear sa mga agam-agam na mga tao na mayroon siyang kinakanlong na isang fugitive katulad ni Harry Roque. Okay. Ayun. Seryoso ba yung threat sa iyo? Hindi, umabot pa pala sa NBI. Akala ko naman nagbibiruan lang. Yun pala yung talagang natuluyan, nireklamo pala. Seryoso bang threat na talagang natakot ka, Yusek? Yes, in a way. Sige, ikaw ba naman sabihan na pag ikaw, siguro sabi niya, meron pa dung word na yung mga nasa Malacanang, something to that effect, parang nasa posisyon, parang ang mga presidente, mahirap yan. Parang mahirap yung gantihan. Parang ganun yung word But pag ikaw ay nilaglag ng humans mo, appendix at coccyx mo lang ang walang latay. Dahil dyan sa pinaggagawa mo. At nag-pack you pa. Pangalabanggit, nag-pack you pa siya. Paulit-ulit ba? In-on-air mo pa talaga? Maki-KBP tayo, Yus. Yun talaga ang sinabi. Letter P naman. Hindi ko naman letter F. Kaya nga. P-A-K-U-Y naman. Para lang maliwanag. Oo. Nagdagdag ka ba ng seguridad, Attorney Claire? Ayoko na sabihin. Mahirap na. Baka tinitrace pa nila ako at minomonitor nila ako. Mahirap na. Ayun, okay. So nasa ano na yan, nasa NBI na iimbestigahan na, di ba? Naka-blatter na. Yes, oo, naka-blatter. At pinapirma naman nila at pinagawa nila ako ng complaint sheet. Okay. Sige, Yusek, good luck. Maraming salamat po. Maraming salamat. Thank you. Ma'am Doris and Alvin. Maraming salamat. Thank you. Si Undersecretary Claire Castro. Nandiyan ba si Christian?